Good afternoon, Kakabsat. And my name is Carlo Binantixe, and I am the one who discuss to you the 4 articles, which is the Article 329 hanggang 333, Kakabsat. So first, sa may 329 muna tayo. So yung 329 is elements of other mischief. So going back, kung sinabi natin malicious mischief, it is a willful damaging of another's property for the sake of causing damage due to hate, revenge, or other evil motive. So dito naman kakabsat yung elements of other mischief sa may 320 is yung mga hindi na-include sa may 328. So yung first dito is yung scattering human excrement. Kapag sinabi natin human excrement kakabsat is ito yung dumi ng tao like ihi, tae. For example, si Benedict is tinawag ni Jude na mukhang burat sa public. And then, si Benedict is tinake niya yun as a pamamahiya. And then, si Jude naman akala niya is joke-joke lang. And then, nung pauwi si Benedict is dumaan na sa harap ng bahay nila Jude, which is nakita niya yung sasakyan ni Jude. So, naisip ni Benedict yung ginawa sa kanya ni Jude nung kinahapunan na pamamahiya sa public. So, si Benedict is inihan niya yung kotse ni Jude na nakaparada sa harap ng bahay nila. And then, sunod naman is tinayaan niya rin yung sa may harap. And then, ginawa na yun para makapag-revenge. Yun yung nakalagay sa may scattering human excrement. And then, sa susunod na element na nakakabsat is killing of cow as an act of revenge. So, tulad nga ng sabi ko kanina, si Benedict ay pinamahiya ni Jude sa public by calling him mukhang burat or mukhang pinipig. So, dahil doon is pumasok sa isip niya is patayin mo kaya itong baka ni Jude na pinastol niya sa may bukid. Kaya yun, pinatay niya munang walang dumadaan. And then after that is pinatay niya yung alagang cow ni Jude. So, yung sa may mischief kakabsat, pwede kang makulong ng 6 months or pwede kang magbayad ng equivalent sa sinira mong property. Like yung cow ni Jude. Kung matalimos Jude, siguro pwede niyang balitan, sabihin niya yung presyo ng baka niya is 100K. So, yun yung dito. Pwede kang makulong ng 6 months or pwede mong bayaran yung nasira mong ari-arian or property na equivalent. So, sunod naman kakabsat is yung sa may 330 na may title na elements of damage and observation to means of communication. So, dito naman kakabsat is yung kapag sinabi natin observation is yung paghahati or pagpigil. So, yung unang element naman kakabsat is done by damaging railways, telegraph, telephone lines, electric wires, transaction cables, signal system of railways. So dito naman kakabsat, kapag sinabi natin yung sa may damaging of railways is halimbawa si Benedict. Binaklas niya yung relays ng pinagdadaanan ng mga tren. That can cause na pwedeng magkaroon ng aksidente. So kapag sunod naman is kapag computer expert siya, pwede niyang sirain yung signal system of railways para hindi makapag-communicate na maayos yung station, gano'n. Dahil doon, pwede siyang makapag-cause ng harm or pwede niyang madamage yung mga railways or mga signal system of railways. And then sunod naman is removing railways from tracks, is destruction. And then yung pangatlong mga kakabsat is not applicable when telegraph or phone lines don't pertain to railways. Kapag sinasabi naman nito kakabsat is hindi siya applicable dito sa may article 330 if hindi siya nagpo-pertain o hindi siya related sa railways dito, sa railways. So, hindi porket na nanira siya is ma-apply na agad siya dito sa may 330. Dapat magpo-pertain siya to railways. And then, sunod naman is yung number 4, people killed as a result of murder. Sinasabing ito ay maging result ng murder na kakabsat if yung derailment is by means of intent to kill. Ito naman is, kailangan is sinasadya mo siya para maging murder siya. And then, sunod naman is yung circumstances qualifying of the offense if the damage shall in any derailment of cars, collision, or other accident. At kapag yung collision naman kakabsat is sa may cars or collision, ay kapag yung derailment is sa may cars or collision of other accident is yung may impose na penalty is mas mataas. And then, sunod naman tayo sa may article 331 which is sa may elements of destroying or damaging statues, public monuments, or paintings. Halimbawa, si Tamo Kakabsat is naglalakad sa plaza and then may nakita siyang monument. Di ba kapag naglalakad tayo sa mga plaza, lalo is meron tayo nakikita mga statue. Si Tamo is isang kalaking lolo.
kinuha niya yung nail cutter niya, and then inuupo yung mukha, parang sinira niya. By doing that thing, kapsat, is pwede siyang ma-punish under this 331, and then pwede siyang ma-imprisonment through arresto mayor. Hindi, mali. Punishment. Yung punishment niya is arresto mayor and the minimum of prison correctional, and then pwede rin siyang magbayad ng not exceeding of 40K. Kaya, wala namang ginagawa yung statute sa'yo tapos sisirain mo lang. Kaya, meron din yung punishment na para doon. And then, sunod naman is yung elements of exception from criminal liability in crimes against property, which is under 332. And then, dito naman is, exempt lang sila sa may criminal liability, but liable in civil liability. So, yung first is yung spouse ascendants and descendants or relatives by affinity in the same line. Exempt din sila like yung mga parent, grandparent, and then sunod naman is the widowed spouse. Kapag sinabi natin yung widowed spouse, kapag ito yung balo or namatay na yung asawa niya. With respect to the property belong to the deceased spouse before the same passed into the possession of another. And then yung pangatlo naman is yung brothers and sisters. And brothers-in-law and sisters-in-law if living together. Yun yung except sila sa may criminal liability, but liable sila in civil liability kapag if they living together. Mga brothers, sisters, brothers-in-law, sisters-in-law. And then, yung offense na may involve sila from the exemption is tatlo kapagsat, which is the theft, threatening, malicious mischief. And then, dito naman tayo, take note kakapsat, extension is based on the family relation. Nakadepende lang siya kung may exempt ka sa civil liability, ay sa may criminal liability, depende sa may relasyon mo sa pamilya. And then, sa number 2, parties to the crime not related to the offended party still remains criminal liable. Liable pa rin siya kakapsat sa criminal liable kahit na ay liable siya kakapsat kapag hindi siya related sa family. Kasi kapag sinabi sa una is exemption is based on the family relation. Paano pa kaya kapag hindi ka na parte ng pamilya? Ito ay hindi ka tulad ng mga member of family na exempt sila sa criminal liability. Ikaw na hindi member ng family is hindi ka na accepted sa may criminal liability. Liable ka pa sa civil liability. And then ito naman yung mga person exempt include. Andito yung apat, which is the stepfather or mother, adopted children, concubine or paramour, and then common law spouse. So sunod na mga kapsat, dito naman sa may elements of adultery. Kapag sinabi natin adultery, ito yung pakikipag-relasyon ng kasal na babae sa ibang lalaki. And then ito naman yung elements niya, meron tayong that the woman is married. Kapag married sila kakapsat, kasi kapag yung isang magkarelasyon is hindi kasal kahit na nag-live-in sila, tapos yung babae is merong naka-sexual intercourse or meron siyang ka-relationship na iba, hindi siya makapanish under the Article 333. Dapat kasal sila. And then yung pangalawa naman, that she has a sexual intercourse with a man, nor not her husband. Yun yung sinasabi ko kanina kakapsat, na meron siyang naka-sexual intercourse na hindi niya asawa. And then, sa pangatlo, that as regards the man with whom she has sexual intercourse, he must know her to be married. Kapag yung naka-sexual intercourse niya is aware din siya, nakasal din yung naka-sexual intercourse niya. That is punishable under 333. And then take note of kakapsat, mitigated if a wife was abandoned without justification by offended spouse. Dito naman kakapsat, mababawasan yung parusa kapag iniwan siya. Kasi di ba kapag yung karamihan ng mga magkarelasyon is kapag iniwan siya ng partner niya is mag-seek siya ng attention or magpag-relationship ulit siya. Pwede pa rin siya maparusahan ng adultery pero pwede kang bumaba. Kasi iniwan na siya, inabandon na. And then pangatlo naman is yung attempted sa may court disrobing a lover. Ito naman kakapsat is nahuli mismo nung partner niya nahuli mismo ng husband na nakipag-sexual intercourse yung asawa niya. So dito naman kakapsat is mapapanis na siya under 233. Kapag yung tanong naman is paano kapag hindi aware yung naka-sexual intercourse ng babae? Mapapanis pa rin sila kakapsat ng adult. Mapapanis pa rin yung babae ng adultery pero pwedeng bumaba yung offense niya. So yun po yung aking report kakapsat na 4 na article.